Ito naman tayo. Okay. Oo. Senate naman tayo ngayon. Senado, oo. Oo. Nasa linya po natin si Senator Rizzo Ontiveros, siya po ang Deputy Minority Leader at isa doon sa lilihang Salamat. senador na bumoto ng no doon sa naging hakbang na Senado kagabi. Good morning. Magandang umaga, Senator. Good morning, ma'am. Senator? Sandali, ayusin lang ho natin ang Ma'am linya Marisa. ni Senator Rizzo Ontiveros. Ay, good morning, Ayan, ma'am. Senator Rizzo Good Ontiveros. ma'am. morning. Good morning. Ayan. Good morning, Miss Weng at Sir Weng, Good morning Double po, ma'am. Weng, Yes. lahat po Salamat, ng sir. ating mga tagapakinig. Thank you. Senator, mula dito, Yes. saan tayo tutungo matapos yung nangyari kagabi? Well, at least nakapag-unang mga hakbang tayo sa kabila ng lahat. Nag-convene ang court para dun sa impeachment trial ni VP Sara. At bagamat nasaksihan nyo naman kagabi ni return di umano nila ang articles of impeachment sa House, basta tuloy pa rin ang laban para sa hustisya. At malinaw na may crossover ng impeachment sa 20th Congress. Malinaw yon kahit dun sa full motion ni na Senators Judge De La Rosa at Cayetano. Kailangan ba natin na magkaroon ng legal na pakahulugan at paglilinaw sa salitang return? Kasi ma'am, kahit sa Webster, ano man diksyonaryo mo tingnan, pag Yun na Tagalog, nga. ibalik, ibinalik, di ba? Depende sa tense. Exactly. Pag sinabi sa court, ma'am, halimbawa, narinig ko yung iyong pong paliwanag kagabi. Opo. Pag yan ay halimbawa sa higher court, ni-return, binalik sa lower court, wala na sa jurisdiction ng higher court yung kaso. Nandun na sa kamay Yun ng na lower nga. court ito. So paano natin ito tatanggapin, Senator? Well, yun na nga po Miss Weng. Kung nagdebate pa kami tungkol sa anong ibig sabihin ng forthwith, kailangan pa bang magdebate sa ibig sabihin ng return? At na ito ay hindi yung tamang hakbang sa impeachment trial, lalo na't nag-convene na ang Senado, kami bilang impeachment trial court. At dapat hindi paurong, no? Hindi naman kami PBA finals. Bakit ganyan ang nangyari? Impeachment court kami. Kaya siguro narinig nyo rin, Miss Weng, nadismaya talaga ako dahil parang ang nangyari, matapos ang sobrang tagal na pagdidribble sa impeachment, biglang ipinasa pabalik sa House. Dapat moving forward, no? Pwede ba yung ano? I mean, hindi ako legal mind, Senator, pero nalilito po ako doon. Binalik pero inuusan lang daw po ang Kamara. Ngayon, ang sabi ni Congressman Chua, pwede na lang i-reject yung utos ng impeachment court. At ang sabi niya, pwedeng pag-ugatan ng constitutional crisis po ito. Yun na nga yung iniiwasan natin kahit mula sa simula. Kasi ano naman yung layunin ng pagbabalik daw nila dun sa articles of impeachment sa House? Gusto nila i-certify ng House na hindi nilabag yung constitutional provision tungkol sa one-year bar dahil daw 3 o 4 na impeachment complaints ang inirefer. At gusto daw nilang i-certify ng 20th Congress na, by the way, hindi pa nako-convene, hindi pa nag-e-exist, no? Gusto nila na yung House of Representatives ng 20th Congress ay mag-communicate sa amin sa Senado na willing at handa na ituloy yung impeachment complaint laban sa Vice President. Hindi na po kailangang ibalik pa sa House yung articles of impeachment para doon. Pwede na lang sanang sa pagtawag namin, halimbawa sa House prosecutors, na i-certify nila. Simpleng pwede naming tanungin yung House prosecutors, mag-file ng compliance at maglinaw sa ilang mga issue. Ang system nila may mga dapat munang linawin daw ang Kamara bago matuloy ang pagdinig sa impeachment court. Yun na nga, kung yan ang gusto nila, hindi na kailangan yung return to the House of Representatives. Ma'am, hindi ba mauuwi ito sa deadlock? Yan ang ayaw talaga naming mangyari. Hindi deadlock ang dapat patunguhan nito, kundi yung normal at ayon sa konstitusyon na pagdinig ng Senado bilang impeachment trial court dyan sa articles of impeachment. Dapat nga, ayon dun sa approved motion namin nung Lunes, ngayong araw ng Miyerkules, ay ipepresenta na yung articles of impeachment sa amin. Sa ipinasa nilang motion kagabi, parang nung tinanong ko nga sa presiding officer, naging moot. Naging moot yun. Opo. So, ngayon parang araw-araw, bawat hakbang,
kailangang ilaban para iusad. Pero Miss Weng, yan ang obligasyon namin Opo. sa taong bayan, di ba? Na mapresenta sa amin yung articles of impeachment, mapresenta ng House Prosecutor sa amin yung kanilang mga ebidensya at mga testigo para matimbang namin kung ano yung dapat na desisyon at boto ng impeachment trial court, kung convict ba or kung acquit ba. Paano namin malalaman yon? At higit sa lahat, paano malalaman ng taong bayan yon kung hindi kami umusad sa halip na umurong? Oh, yeah. Okay, So paano Senator- ma'am kung wala, sorry, last na lang man. Paano kung wala yung compliance ng House? Uusad po ba yung impeachment court, lalo na doon sa nagbigay na ng summons kay Vice President Sara Duterte? Right, at least may summons na Opo. in-issue yung presiding officer. Yun na nga, inaprubahan din ng impeachment court yung rules of procedure sa impeachment trials na gagamitin dapat sa paglilitis. So, ang iniintay natin yung tugon ng impeached official, si Vice President Duterte. Yung tugon naman po ng House sa aksyon ng Senado kagabi, well, at this moment, yung bolang iyon nasa korte nila. Hindi ko mabasa pa kung anong gagawin nilang tugon, pero kapag umaksyon sila, ayun, ang bola nasa korte na naman namin at nasa sa amin paano paano tutugon at para sa Paano nga para po kung sa akin hindi at para sa umaksyon? aking minority leader at para sa aming 5 na bumoto na huwag ibalik ang articles of impeachment sa House, Opo. at that moment, magiging obligasyon namin kumilos ulit. But ang layunin namin ay iusad pasulong yung trial. Senator, yung pong ginawa kahagabi, para lang maklaro na ang ginawa ho ng Kongreso o ng Kamara ay constitutional, halos pareho din ito doon ho sa petisyon na ifinail ng kampo ni Vice President Sara sa Korte Suprema na humingi ng petition for certiorari or pag-dismiss sa impeachment case. Anong Well, basa actually, niyo Sir doon? Weng, ano po? Anong basa niyo doon sa ginawa na yun? Well, yung basa ko po doon at nandun na nga po sa argumento ko kagabi tungkol dun sa motion nila na ibalik pa sa House ang articles, ay isa nga po yun na, by the way, ito pong issue ay inihain na sa Korte Suprema. Nasa Korte Suprema na. Diba? So, sa amin naman, sa Senado bilang impeachment court, sasapat na yung, lalo na nandun na nga sa Korte Suprema pala yung issue iyan, sobra sa kailangan na ibalik pa sa House yung articles, sasapat na sana na edi itanong namin sa House ano ang paglilinaw nyo sa mga isyung ito at isagot sa amin kahit sa pamamagitan ng House prosecutors, isagot sa amin doon na sa impeachment trial court. O So sana ito- linawin niya, sabi nga, di ba may tinatawag nga pong prejudicial question, pero dapat nasa within the hearing per se o trial per se Exactly, ng impeachment court. exactly. Oo, hindi yung Kasi yung nagsasagutan na ganito. Hindi na kailangan ng ganon. Kasi yung sinasabi nilang prejudicial question, pwede na ngang sagutin sa impeachment trial court ng Senado at sa halip na ibalik pa sa House, parang naging prejudicial pa sa buong proseso. Pero Senadora, gaano ba kahirap ang mag-issue ng certification para sa aming mga ordinaryong tao? Oo. Parang humingi ka lang ng certification na ikaw si ganito, ganyan. Di ba? Di ba Opo. isang papel lang yan para sertipikahan Exactly. na... di madaling gawin ho Exactly. yan. Napakadaling gawin po, napakabilis gawin. Opo. Ang certificate ay isang simpleng bagay, tulad halimbawa sa panunumpa ni SP bilang presiding officer, panunumpa naming lahat sa kanya bilang senators, judges. Sandaling panahon lang para iusad ang importanteng proseso. Ganon din po sana yung pag-issue ng House ng certification bilang tugon sa mga issue na gusto namin bilang impeachment trial court na linawin. Kaso ma'am, ang palagay ng mga kongresista dito parang pag pinagbigyan nila, parang meron silang sinukong poder sa Senado. Wala, hindi ko po kumbaga pinanghihimasukan Okay. ang basa din ng House at ang magiging desisyon nila. Basta ito po yung talagang malakas na pakiramdam at pananaw ko sa aming ginawa bilang Senado, bilang impeachment trial court. At yung mas magandang alternatibo sana. Kasi, bawa, may reassurance na hindi daw
ito functional dismissal, yung inaprubahang motion kagabi. Pero sa pahayag mismo ni na Judges Aimee at De La Rosa, nagre-refer sa effect of suspension, nagre-refer sa dismissal at lack of jurisdiction. Lumalabas na iyan ang intensyon at intindi nila sa inaprubahan nila. At yan nga mismo ang pangamba namin ni Senator Judge Pimentel. Madaming red flag dun sa lengguwahe na ginamit sa motion dahil prone nga ito sa ambiguity at iba't ibang interpretasyon. Actually, Double Weng, napapatanong tuloy ako, hindi ba gaslighting yung nangyari? Hindi kaya pinaikot-ikot ang mga salita para malito tayo? So, di ba? Parang sabi nga po ng iba, parang full of compromises ang unang sigwada ng impeachment court. Tama bang yan pakahulugan yun? Malungkot ako kung ganyan nga ang naging impresyon ng ating publiko dahil dapat ang ginagawa namin ay magbibigay ng confidence at hindi nagbibigay ng insecurity sa ating publiko na yung isang napaka-importante at dapat normal na ginagawa kapag hinihingi na proseso tulad ng impeachment, dapat dahil politically charged na nga yung proceedings, dapat nagbibigay kami ng confidence, trust, at saka sense of security sa publiko. Habol ako panghuli sa akin, kasi marami nagsasabi unconstitutional yung ginawa. Sino ang pwede makapag-decide ho nito na unconstitutional ang ginawa ho kagabi? Well, syempre, ang Senado, lagi kaming at laging dapat nagsusumikap na constitutional ang lahat ng aming ginagawa at hindi subject to questions of constitutionality. Wala pa naman akong narinig na formal na nire-raise iyan. Pero on any constitutional question, syempre, ang pinakamataas na otoridad ay ang Korte Suprema. Yes, pero sa panig namin, sa mga araw na ito at mga susunod pang linggo at buwan, isusulong pa rin namin ni na Senator Judges Pimentel and I would believe Poe, Binay at Gatchalian na yung diwa ng pagtalima namin bilang Senate Impeachment Trial Court, pagtalima sa konstitusyon, yan ang aming itataguyod at yan ang aming isusulong sa loob ng korte. Ma'am, good morning. Maraming salamat po po sa oras, Good Senator morning Risa. po. Thank you. Maraming salamat, Double Weng.